Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ng kanyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Mga kapatid, pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa araw na ito, ginagunita natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas. Kilala siya bilang pinakabanal sa lahat ng mga pantas at pinakapantas sa lahat ng banal. The wisest among the holiest and the holiest among the wisest. Sa ating paghahanda sa banal na misa, sama-sama tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mo ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan, kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin.
Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Saka niya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awitin, pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaon sila'y iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y pinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isiniwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Nung na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina, mga kapatid, at pinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid ko." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang tulog pa kayo. Para ba pag-ising, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa pagtitipon-tipon sa atin sa araw na ito upang tayong pasalamat at tumingin ng gabay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya isang mapagpalang ang ating araw na ito, lalo-lalo na sa mga unang pumuntaran dito o sa mga palaging nagdedebosyon dito sa ating pong Jesus Nazareno.
Alam niyo po, isa sa mga katangian ng Pilipino ay magiging malapit sa kanyang pamilya. At alam naman natin lahat ng Pilipino ay masabi natin may close family ties. Talagang malapit tayo sa ating mga magulang, malapit tayo sa ating mga kapatid. Kaya nga tinatangin natin na kahit sa pagtanda natin, sila yung mga gusto natin makasama. Sa probinsya po, kapag nagkaroon ng asawa, ang gusto ng magulang itinatabi. Kaya nga mga bahay kuminsan nagiging compound ng iba't ibang mga pamilya. Dahil gusto natin maging malapit tayo sa pamilya. At hindi natin ito may tatanggi at katangian natin ito bilang isang Pilipino. Siguro parte na ng kultura natin. At alam ko naman may iba't ibang mga lahi, ganoon din ang kanilang sitwasyon, malapit sa kanilang pamilya. At walang masama dito. Kaya lang kuminsan na abuso. Kahit mali ang ginagawa ng kapamilya, kakampihan pa rin natin imbis na itama natin. Dahil ito ay nagiging sanhi na kuminsan, nagiging distraction din ng ating komunidad, yung ating pagiging close family ties natin. Pero sabi ko nga, ito ay isang katangian natin. May naglabas nga ng survey kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Nakakatuwa, pero kuminsan nakakalungkot din. Ang number 1, dalawa ba sa survey, family. Matapos sa pangalawa pa lang yung faith, yung pagmamahal sa Diyos. Siguro nga talaga parte ng kultura. Hindi ko masayang pinagbabangga ko yung dalawa. Pero alam natin, sa bagay na inuuna natin ng Diyos, lahat magiging maayos. At ganoon lang talaga ang ating malasakit at pagtingin sa ating pamilya. At kung titingnan naman natin yung mga Israelita, para sa kanila, ang pagiging piniling lahi ang kanilang pinagmamalaki. Dahil kahit sila'y maliit, sinasabi nila kami ang piniling lahi, the chosen race. Mula sa umpisa pa lamang, lagi nilang sinasabi yon. Hindi naman masama yun. Kaya lang, kuminsan ito yung kanilang nagiging daan ng kanilang pagkapakita ng pananampalataya. Sila yung piniling lahi. Pero ngayon, sa ating pagbasa, sa sulat ni San Lucas tungkol kay Jesus, iba ang binigay niya ng diin. Hindi yung pamilya at hindi yung pagiging close sa close family ties o kaya masasabi natin piniling lahi. Alam natin si Jesus naging popular noong mga panahon siya sa kanyang pangarap. Kaya sinusundan siya ng maraming tao saan man siya pumunta. At kaya nga nung dumating yung kanyang nanay, kasama yung kanyang sinasabing kapatid dito at mga kamag-anak, may bumulong sa kanya. Sabi niya, Jesus, andyan yung kapatid mo, andyan yung mga kamag-anak mo, andyan yung nanay mo sa labas. Iniisip nila na bibigyan ng special privilege, papalapitin yung kanyang nanay at mga kapatid. Pero ginamit ni Jesus to, magandang paalala para sa ating lahat, na ang tunay na pagsunod, ang tunay na pagiging malapit kay Kristo, ay wala sa dugo, wala sa affiliation, wala sa connection, wala sa ranggo, wala sa anumang bagay. Sabi ni Jesus, sino nga ba ang aking nanay? Sino nga ba ang aking kapatid? Isa lang ang sinabi ni Jesus, kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay tuturing kong kapamilya kasama. Kaya nga kung titingnan natin, hindi family ties ang magliligtas sa atin. Hindi yung connection natin sa mga bagay-bagay o ranggo ang pwedeng maging daan ng ating kaligtasan na pagsunod. Kung hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung mas mahalaga. Kung gusto natin mapalapit kay Kristo, isang bagay ang hinihingi sa atin. Sundin natin ang utos, sundin natin ang kalooban, sundin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa, ito'y binigyan din sa sulat sa mga Hebreo. Sabi niya, hindi ang nagpapabanal yung mga hinahain natin, yung mga handog natin, yung contribution natin. Hindi yung mga bagay na nagpapabanal. Sabi sa sulat, ang nagpapabanal
sa mga sumusunod kay Kristo ay ang kanyang pagsunod at masabi natin pagtalima sa kalooban ng Diyos. Napakagandang paalala sa atin ang ating mga pagbasa. Kung tunay tayong nagdedebosyon sa poong Jesus Nazareno, kung tunay nating sinusunod ang ating Panginoon, dapat tumalima tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin sa bandang huli, hindi koneksyon natin, hindi yung dami ng ating pagsisimba, hindi yung ating pagluhod ang magiging daan ng ating pagiging malapit kay Kristo. Kung hindi, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo magdedebosyon, siguraduhin natin ito yung pinangahawakan natin, yung ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. Nagsisimba nga tayo, pero baka naman paglabas natin sa simbahan, malayo tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Nanloloko tayo ng kapwa natin, nanlalamang tayo, hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos at ng simbahan. Hindi ganyan ang pagdedebosyon. Hindi ganyan mapabilang sa pamilya ng Diyos. Napakagandang paalala nga, yung tema sa atin ng ating piyesta ngayong poong Jesus Nazareno. Ang sabi dito, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ang kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalim at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin na itugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya na ipinag namin na mabubuting gawain. Hinihiling namin to sa iyong ngalan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin Magsitayo tayo po ang mga lahat. kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumuludulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal, ang magdulot sa amin ng kapakinabangan sa kaloob moong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayan ng mundo ito natitipon. Kaya kaysa ng mga angheling sisiawit at papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay bukalta ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung nabot sa kanya mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inak, kahit naalala namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kamarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami kasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang lagam sa bundaigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Arsobispo ng Kaparian. Lalaan mo rin ang mga kapatid na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kayo patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birheng Maria ng Diyos, ng kabilang puso yung San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay pamilya ng Diyos at meron tayong isang Ama sa langit at tinuruan tayo ni Jesucristo na manawagan sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinagbigyan dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo nga yung pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus na ating tagapagligtas, na ating Panginoon at tunay na guro. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad tayong lahat na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga
ko. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong mo, pusong dalisay, aking ikagalat. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahang na idinulot kay Santo Tomas ng iyong paglingap at maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagabasbas, nais ko lang pong batiin yung mga kasama ko na nagpipilgrimage po mula sa parokya ni St. Michael the Archangel po dito po sa may BGC. Sila po ay mga parokyano doon, kaya palakpakan po natin yung mga nasa harapan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ninyo yung kanyong mga pababasbasan ng mga imahen, ng mga panyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang marin pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa nangangailangan
ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din niyo po ang itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyong aming malulhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo, taglay ang pag-ibig, pagmamahal at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.